Ito mga son, mayroon tayong gagawing version 2 na 150. At galing pa ng resulta. Para magpa top overhaul. Makikita naman din sa putik ng motor. Pula. Tatap overhaul tayo kasi back to stock to mga son. Dahil kargado raw ito. Iwan ko kung anong karga. Baka bigas. Ayan, paandarin natin. At nalalakasan sa gas. Pero itong motor na to, sabi naman ng may-ari, binigay lang sa kanya. Sana all, no? May nagbibigay ng motor. Ayan. Uy. Parang ano lang to? Hindi ko ramdam sa acceleration yung karga. Lumakas lang ng konti kasi yung parang pagka dumulo na wala. Dahil parang bore up lang yung ginawa dito. Pero makikita pa rin natin yan. Mas makikita nyo. Halos stock lang din. Okay, patayin natin kasi tatap overall natin. Back to stock. Dahil request ng may-ari kasi iniwan sa atin to kahapon. Babalikan niya rin mamayang hapon. Kung ano yung gagawin natin. Siyempre, gusto ko lang din naman, magiging transparent tayo. Ano yung gagawin natin o isasalpak natin, dapat, dahil wala nga si customer, gusto ko makita niya rin. Kung hindi niya makita ng personal, makita niya man lang kahit sa video. Ibabalik niya lahat daw sa stock to eh. Tsaka ito, hanapin niya raw yung, yung ganito raw niya. Kung andun pa. Pero ang concern niya ngayon, yung mapalitan ng black piston ring, saka valve seal. Kasama kasi yan sa gagawin natin. Ang valve seal. Malakas naman talaga sa gas yan kapag nag-bore up ka. 62 mm yung, yung nilagay dyan. So yun naman talaga yung uubra sa 150. Kaya sisimulan na natin. Tapos pakita ko sa inyo yung gagamitin natin. Para at least di pa natin nakakalas. Makita nyo na. Yan. Ito yung gagamitin natin. Black set. Kung 150cc yung unit na ginagawa ninyo, dapat 150cc rin yung pisang ilalagay natin. Kasi may 125. Baka kasi mali ang maibigay sa inyo. Ay bali mauubusan kayo ng oras. Pagod pa. Ito. Valve seal, lahat yan mga sir, original po yan. Ayan. At original din yung gasket. Kapag aftermarket yung gasket na ilalagay natin, 100% meron siyang problem, overheating. Yan, piston, yan, original. Yan, original din lahat. Pati yung black seat nya, yan. Naka-plastic pa yan. Original ito lahat. Pinagsama lang sa isang karton para hindi magkawalaan. Yan. Yan ang code. KTR26. Sige, balik mo natin. At kakalasin muna natin yung makina nito para makita natin. Ito na. Sinisimulan na natin tanggalin yung mga stud nut, saka yung bolt. Yan yung nyo, gasket. Yung kwan. Maganda rin gasket na yan. Maganda rin yan kasi copper. Yung sa stock lata na may pintura. At ito na nga yung natin ito. Parang iba yung niya may itim dyan ito lang parang kinalawang yata ito. Baka mga kapain ko yan nga, hindi matanggal, gasgas to. Gasgas. Ayan. Gasgas din yan.
Sige. Yung head, i-check mo kung pati nga, kung naka-porting yan. Stuck lang. Kasi kung naka-porting yan mga sir, yung guhit na yan, mawawala yan. Ayan. So makikita mo naman kung naka-porting yan kasi may tapyas-tapyas. Stuck naman. Yung ano lang, yung nag-ahasa lang yung hindi stuck. Kargado ng ano, kargado ng alak. Nga, bore up lang. Ayan. Lilinisan natin kasi kasama yung valve seal sa gagawin natin mga sir dyan. Tapos lilinisan natin yung ano, yung butas ng intake sa exhaust kasi masyadong makarbon. Dahil hindi masyadong nakakasunog ng maayos. Makikita naman din dun sa ano, sa exhaust. Na parang ano lang siya, malamya. Kaya nung binili ko kanina hindi ko talaga ramdam. Sa umpisa malakas yung talagang bigay, pero pag dinulo mo ng konti wala na siya. Kaya tatanggalin natin yung piston. Yung cam stuck pa rin, talagang bore up lang. Yan, ito. Aftermarket din yung kanyang valve seal, hindi siya original. Kaya isa rin yan sa sinama natin yung valve seal mga sir. Kasi sabi nga back to stock, kaya ibabalik natin kung ano yung original talaga. Kaya original lahat yung ginamit natin. Ibigyan ko pa siya ng warranty po dyan. Basta depende pa rin yan sa ano, kasi yung pagwa-warranty naman natin mga sir. Kapag once naman na natuyuan mo ng langis yan, kahit na gaano pa katibay yung motor mo or yung pisa na bibilin mo, masisira pa rin yan. Kaya nagbibigay ako ng 1 month warranty sa pisa at saka ano, sa gawa. Kasi ayaw ko naman din na kayo yung laging talo. Okay, grinding compound natin ito mga sir. Tapos linisan natin. Dito lang naman tayo matatagalan mga sir sa cylinder head na to. Yung sa pagsalpak natin ng piston doon saka yung block, ayan madali lang po yan mga sir. Kasi wala ka nang lilinisan dahil nga bago yung ating block. Dito lang tayo matatagalan ng konti. Kaya lilinisan muna natin to. At gagamitan natin ng grinding compound. Kaya 2 beses o 3 beses tayo maglilinis ng gas. Huwag nyo natin piling kasi kunti lang naman yan. Kunti lang naman yung gagamitin natin. Yung 50 pesos hindi mauubos yan sa gasolina. Kaysa naman na magkaroon ng problema pag hindi natin nahugasan ng mabuti. Siyempre alam nyo naman pagka grinding compound at hindi natin nalinisan ng mabuti, ang laging kawawa dyan yung mekaniko. Kaya yun ang iniiwasan natin. At ayaw din namin na maabala yung client natin, yung customer o yung may-ari ng motor. Kasi gusto namin yung pangmatagalan na gawa. Kung naman sa back job, normal na yan sa isang mekaniko, sa isang mekaniko. Normal na po yan. Hindi yan mawawala sa ano, sa kalakaran o kahit saan. Sabi nga nila, walang perfect. Ito na mga salana, ilagay na natin yung valve seal natin na original. Nag-grinding compound na rin natin at sinukatan na rin natin yung kanyang valve guide o valve clearance. 10 sa intake, exhaust 24 naman. Kung may fiddler gauge kayo, makikita nyo yun doon. At ito na yung kuha natin. Yan. Yan na, sasalpak na natin. Lagyan na natin yung hose. Diyan na rin yung piston natin. Basta pang 150. Kung 150 yung motor ninyo, yan, 150 rin dapat yung gamitin ninyo. Yan, dapat malinis din dito. Yan, yan yung bagong piston natin mga sir. Urig din yan. Pati yung pin. Ayan, nagpalit din tayo. Gawa kasi ng, siyempre, magkaiba na yung pin ng aftermarket natin na 59, 62. Mas malaki, mas mahaba. Kaya bumili rin tayo. Para may salpakan natin dito. Yan, urig pa rin yan. Ayun yung karton niya. Ayan, lagay kayo ng basahan para hindi tumalsik sa loob. Di ba lang tumalsik sa labas, huwag lang sa loob.
pagka naglalagay kayo na yung piston pin lock. Ayan, sulpak na natin yung gasket. Yung dowel, huwag nyo kalimutan. Magkatapat pa rin yung dowel sa baba. Huwag nyo kalimutan yan para hindi madipon yung block at hindi magasgasan ng mabilis yung ating block. Kaya yan yung purpose ng dowel. Ayan, bago natin block. Purig yan mga sir. Kasi hindi, kaya pagka aftermarket, di kasi ako nagbibigay ng warranty. Kahit sabihin mong pag bumili tayo sa Honda, walang hindi tayo nakakuha ng warranty. Sa atin naman ay nagbibigay tayo, basta tama lang yung pagkano. Kasi ayaw ko naman din na yung customer yung lagi kawawa. Mas maganda yung match lang, pantay. Ayan mga sir, nilagay na rin natin yung dowel. Magkatapat yan. Ayan, dowel. Dapat meron pa rin yan para hindi ma-deform yung ating block to head. At ito, gasket. Bago. Ayan, pwede nyo lagyan ng oil para kahit paano kung sakaling example, nagkamali kayo ng pagkakalagay or pagkaka-top dead, ganyan. Pwede nyo hugutin nang hindi nasisira yung gasket. Yan ang purpose ng salangis. Ayan, tinatiming sa magneto para dito. Ito, kapitan natin yung head. Tornilyo na lang. At tara, cover na lang. Cover pala, na-i-break na natin. Tapos water pump, radiator, throttle body. Ito injector, papalitan din natin yan kasi pang ano yan, pang 180cc ata yan nakalagay dyan. Tapos engine bushing, papalitan din natin. Stock din ilalagay natin. Okay, lagay mo natin lahat-lahat na. Ito mga sir, tapos na tayo sa makina. At ginagawa ni Kapulong yung engine bushing. Magpapalit tayo. Original pa rin yung ating gagamitin. Kasi yung nakalagay na engine bushing nito mga sir, yung kulay parang kuwan. Ito. Papalit tayo. Kasi tumabingin na. Ayan, tanggalan natin yung isa. At ito yung tanggalan natin na isa. Ayan. Napakabilis lang tanggalin ni Kapulong to. Parang sok-sok mo lang. Nakapagkabit na rin ako nito. Sinuksok ko nga lang din to. Parang may allowance ng konti. Kaya isa rin siguro yung sa huling gulong na lumis siya ng konti. At syempre, original pa rin yung ating gagamitin. Yan, original pa rin mga sir. Galing pa rin sa Honda yan. Kaya mga sir, mapadala na natin. Dahil nalagyan natin ng coolant. Dahil balik na rin natin lahat. Yung engine bushing, nagawa na rin natin. Ayan, yung kanyang tunog ng makina. Yan, responsive na rin yung kanyang acceleration. Tulad nung parang delay na delay. So mapapansin nyo yung block na pinakita ko kanina, parang may itim, kalawang po yun. Yan. Kaso injector dapat papalitan para sure ball na back to stock talaga. Saka yung air cleaner, para sa akin mga sir, hindi po sa akin ito maganda. Bakit kanyo? Pagka umuulan, pag umuulan yung panahon natin at mabilis yung takbo mo, yung talsik ng tubig nahihigop dito, lalong-lalo pa naman pauba. Ito, washable tong ganito, dapat hindi ito nababasa. Kasi yung tubig, nakakasala ng buhangin kasi yung tubig
papasok sa loob yan. Hihigupin ng throttle. Dahil papasok sa makina, maaaring bumaluktot yung valvula or mag-loss compression. Kaya pinakamainam isak pa rin. Ito kasi pang mga pang show lang. Hindi hirang gamitin yung motor ganyan. Yung hindi pwedeng kuan. Yung nababasa ganyan. Goods na. Kasi kukunin ni set mamaya. Average nyo nung Pargado 30 lang. Tapos kilometer 54,854. Off natin kung mag-check engine. Wala naman. After nyan, dadiagnose pa natin yan. Pero okay na yung under niya. Kaso iba yung amoy ng pusok niya. Kasi malakas yung malaki yung injector. Eto na mga tapos na rin natin si 150 na kargado. Back to stock na. Bore up lang siya pa. Bore up lang siya. Ito yung mga pinagpalan natin. Hanggang sa engine bushing. Tapos lalagyan na rin sa lagayan para madala ni sir. Yan, okay na. Forward lang to sa injector. Tapos na-diagnose na rin natin. Hindi ko na pinakita sa inyo. Pwede na itong ma-pick up mga sir.